Pinili ko po ang Looking Glass Self ni Charles Horton Colley kasi po. Ito po kasi ay nagsasabi na dahil sa mga nasasabi ng ibang tao nagkakaroon tayo ng self-image. Tsaka dahil po sa pananaw nila gusto natin pong ma-develop ang ating sariling imahe. Ang Looking Glass Self po kasi nagpapakita kung paano nakadepende ang sarili o itsura ng tao batay sa nasasabi ng iba. So, tsaka kaya ko po napili ang Looking Glass Self upang masuri ko din po ang mga nasasabi ng ibang tao patungkol sa akin o impression nila kasi po minsan dahil sa kung ano lang yung nakikita nila yun lang po yung hinuhusgahan nila. Nanghuhusga po agad sila. So, ang Looking Glass Self po is para ka din pong nananalamin kung tinitignan mo kung ano pong pwede mong gawin o para mai-develop mo po ang sarili mo o para baguhin ang self-image at hindi agad mahusgahan ng ibang tao. So, ang bate lang po sa nakikita nila minsan, yun lang po yung ginodudge nila. Hindi po nila inaalam yung tunay na ikaw. So, paano nga ma-develop ng maayos ang self-image? Ma-develop mo naman po yung sarili mo gamit yung kakayahan mo po, and syempre sa guide na din ng theory ni Charles Colley po. So, ang Looking Glass Self po kasi ay mahalaga kasi dahil dito mas nahuhubog yung sarili mo para maging mas maayos po yung self-image mo para sa iba po at para maging maayos din po yung impression ng iba para sa sarili mo po. So, hindi lang naman po para sa iba kundi para sa sarili mo kung bakit mo po gustong ma-develop yung image mo. Kasi po ang self-image po kasi is magagamit mo na yan buo na sa buhay mo, magagamit mo na po yun po doon sa self-image mo is mas napapakita mo kung sino ka talaga. And dahil po sa theory ni Charles po mas napalawak po ang aking kaisipan patungkol sa self-image and kung paano po ma-develop po yung self-image. Kung gusto mong maging mas maayos ang self-image mo, dapat mong paghirapan, and of course dapat mo pong alamin kung ano po yung dapat mong i-develop. Sabi ko nga po, i-develop mo yung self-image mo hindi para sa iba kundi para po sa sarili mo, para mas maging better na ikaw and para mas mas maipakita mo po kung sino ka talaga, at na dapat hindi ka nila i-judge based sa nakikita lang nila. Dapat alam din nila kung ano ka talaga, hindi dahil sa unang kita pa lang sa'yo, dugyutin ka, ay wala to, mahihirap to. Hindi ba pwedeng nagtrabaho lang, pagod, nadumihan? Bago sila mag-judge, alam nila kung sino ka talaga, alam nila kung ano ka, hindi yung first impression pa lang, judge na agad. Hindi ba pwedeng may mga ginawa lang, naghirap lang, ganon. Sa mga ganong impression po, gusto mong i-develop yung sarili mong image para mas maganda kung tignan nila, pero hindi naman ibig sabihin is pati yung ugali mo kailangan mo din baguhin. Kumbaga, yung itsura lang, image lang para sa iba, para hindi ka nila husgahan agad, gano'n. Kasi yun lang ang ang Looking Glass Self po talaga is matutulungan ka kung paano mo i-develop yung sarili mo, self-image mo. And then syempre kailangan mo po talagang paghirapan, kailangan mong alamin yung mga dapat mong baguhin, gano'n. Syempre hindi naman pwedeng doon sa theory lang ni Charles, yun lang yung susundin mo. Syempre, parang guide lang po siya, ganun lang po. Pinili ko po ito kasi talagang malaking tulong po ang Looking Glass Self ni Charles para buguin po yung self-image, sarili mo, para po sa iba. And syempre, guide lang po. So, talagang sarili mo ang aasahan mo para ma-develop mo po yung self-image mo, and then syempre, sarili mo yan. Hindi mo pwedeng iasa sa iba. Hindi naman po pwedeng iba yung pwedeng bumago sa'yo. So, sarili mo lang po talaga. Siyempre, siguro po, pwede po manghingi ng opinion sa iba, ganon. Pero, ikaw po talaga ang gagawa para ma-develop po yung sarili mo, para maging mas okay, mas maayos, yung self-image mo para sa iba, para sa sarili mo. Yun lang po. Salamat.